Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Tina. Tubong Cavite, pero kasalukuyan ako nakatira sa Malolos, Bulacan. Gusto kong i-share ang isa sa mga karanasan ko sa buhay na labis ko pong pinagsisisihan hanggang ngayon. Nangyari ang lahat 5 taon na ang nakalilipas. Alam kong maraming huhusga sa akin pagkatapos marinig itong kwento ko. Noong mga panahon na yon, masasabi kong maayos ang buhay namin ng asawa ko. Hindi man kami mayaman pero hindi rin naman naghihirap. May sarili kaming bahay, may maayos na trabaho ang asawa ko at kahit papano ay nakakaipon kami. Manager siya sa isang kumpanya kaya medyo mataas ang sweldo niya kumpara sa iba. Pero kapalit naman nun, halos wala na siyang oras sa akin. Noong una naiintindihan ko pa. Sinasabi ko sa sarili ko na para rin naman sa amin yon, para sa kinabukasan namin, para kung sakaling magkaanak na kami, handa na kami. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang masyado na siyang abala sa trabaho niya. Halos gabi-gabi, late na siyang umuwi. Minsan nga, tulog na ako bago pa siya makauwi. Paggising ko naman sa umaga, mag-aayos na agad siya papasok sa trabaho. May mga araw pa na umaalis siya ng maaga at umuwi ng mas late pa sa dati. Doon na nagsimula yung pakiramdam na parang mag-isa lang ako kahit may asawa. Hindi naman ako perpekto at tipo ng babae na sobrang demanding. Pero syempre bilang asawa, hinahanap ko rin yung lambing, yung atensyon, yung simpleng pagyakap o kahit sandaling pag-uusap lang bago matulog. Isang gabi, nagluto ako ng paborito niyang ulam. Gusto ko sana na kahit papano ay magbanding kami. Tahimik lang ang bahay habang hinihintay ko siyang umuwi. Nakahain na ang lahat sa mesa at paulit-ulit kong tinitignan ang oras. Bandang 10:00 na ng gabi nang marinig ko ang gate. Pagpasok niya, halatang pagod na pagod siya. Nakayuko, bit-bit ang bag at halos hindi man lang ako matignan. "Mahal, kumain ka na?" Tanong ko habang sinusubukan kong ngumiti. "Hindi pa." Sagot niya sabay upo sa sofa. Pagod na pagod ako eh. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang balikat niya. "Halika, kumain ka na muna. Nagluto ako ng paborito mo. Tsaka inintay talaga kita bago rin ako kumain." Tumingin siya saglit sa akin pero agad din niyang iniiwas ang kanyang tingin. "Mamaya na lang siguro. Gusto ko munang magpahinga eh." Doon pa lang, medyo sumikip na ang dibdib ko. Pero pinilit kong intindihin siya. "Mabilis lang. Saglit lang naman." Sabi ko pa at pilit ang boses ko ng oras na yon. Napabuntong hininga siya bago sumagot. "Sige na nga." Sabay kaming umupo sa mesa pero halos wala siyang ganang kumain. Ako naman ay tahimik lang habang pinapanood ko rin siya. Gusto ko sanang magsimula ng usapan pero hindi ko alam kung papaano. Pagkatapos naming kumain ay tumayo siya agad. "Maliligo lang ako," sabi nito. "Okay, sige." Sagot ko kahit gusto ko pa sana siyang makausap. Paglabas niya ng banyo, nakasuot na siya ng pambahay at dumiretso na siya sa kama. Humiga at saka pumikit. Sumunod ako at humiga rin sa tabi niya. Ilang segundo akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano akong magsisimula. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso. "Pagod ka?" Mahina akong tanong. "Oo," sagot niya at hindi man lang dumilat. Hinaplos ko ang braso niya at umaasang mararamdaman niya ang gusto kong ipahiwatig. "Namimiss na kita," sabi ko sa halos bulong na boses. Hindi siya sumagot agad. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "Miss na din naman na kita," sagot niya pero walang gana. Lumapit pa ako at niyakap ko siya mula sa likod. Ramdam ko ang init ng katawan niya. "Pwede ba kahit sandali lang?" Sabi ko at medyo nanginginig ang boses. Alam kong naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Napabuntong hininga siya ulit. "Tina, pagod talaga ako. Maaga pa ako bukas." "Lagi ka namang pagod." Hindi ko na napigilan na masabi yon. Natahimik siya sandali
Tapos dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ko sa kanya. "Huwag kang ganyan," sabi niya. "Naiintindihan mo naman siguro. Pagod ako sa trabaho at ginagawa ko lahat ng ito para sa atin." "Oo naman, naiintindihan ko, mahal. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano ko pa ba siya iintindihin." Umikot siya paharap sa akin, pero hindi pa rin siya tumitingin ng diretsyo. "Hindi naman sa ayaw ko, mahal. Sobrang drain lang talaga ako. Buong araw akong nakikipag-meeting, tapos may mga reports pa akong hinahabol." "Bakit ako? Hindi ba ako napapagod?" "Ano bang gusto mong gawin ko?" Sagot niya at medyo napataas ang boses niya. Nagulat ako sa reaksyon niya, kaya natahimik akong bigla. "Hindi ko naman sinasadya na mapabayaan ka, pero ginagawa ko to para sa atin." Dagdag niya pa. Alam kong may punto siya, pero hindi ko lang maiwasan na masaktan. "Hindi ko naman hinihingi na araw-araw." Sabi ko, "Kahit minsan lang, kahit konting lambing lang." Hindi siya sumagot. Pumikit lang siya at humiga ng patalikod sa akin. Ilang minuto akong nakatitig sa likod niya. Ramdam ko na unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Dahan-dahan akong tumalikod din kahit hindi ako makatulog. Sa isip ko, paulit-ulit kong tinatanong kung may mali ba sa akin, kung may kulang ba, kung bakit parang ang hirap na para sa kanya na ibigay sa akin yung mga simpleng bagay na dati naman naming ginagawa. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi man lang kami nagkausap ng maayos. Doon nagsimula ang mga gabi na pareho kaming nasa iisang kama, pero parang magkalayo. Nandoon siya pero hindi ko siya maramdaman. At ako, unti-unting nawawala sa sarili ko habang pilit kong hinihintay na bumalik yung dating kami. Hanggang isang araw, hapon noon ang dumating ang asawa ko kasama ang isang lalaki. Narinig ko na lang ang boses nila mula sa labas habang papasok sila ng gate. "Tina, nandito na kami," sigaw ng asawa ko. Lumabas ako ng bahay at nakita ko ang kasama niya. Isang lalaking matangkad, maayos manamit, at halatang malayo ang pinanggalingan. Walang iba kundi si Mario, kumpare at kaibigan ng aking asawa. May dala siyang maleta at nakangiti habang nakatingin sa akin. "Oh Mare, pasensya ka na ha. Makikituloy muna ako dito," sabi niya habang matamis na nakangiti sa akin. Napatingin ako sa aking asawa bago nagsalita. Okay lang, walang problema," sagot ko sabay pilit na ngumiti. Sabi ko nga sa kanya, dito na muna siya habang inaayos pa niya yung matutuluyan niya. Total, aalog-alog naman tayo dito at may ekstrang kwarto pa. Dagdag pa ng asawa ko. Tumangulang ako at wala naman akong magagawa pa. Kaibigan niya yon at kumpare pa. Wala naman akong magagawa kahit gusto kong tumanggi. Simula noon, nagbago ang takbo ng buhay namin. Hindi na kasing tahimik tulad ng dati. Madalas may kwentuhan, may tawanan, at kahit papano, nabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Si Mario ay madaldal at magaan kasama. Minsan, kapag wala ang asawa ko, nagkukwentuhan kami sa sala. "Ang tahimik dito sa inyo, no? Buti hindi ka nabuburyong." "Kaya nga pero sanay na rin ako." Kaagad kong sagot. "Hindi ka ba nabuboard?" Napangiti ako ng konti. "Minsan, pero syempre, nililibang ko na lang din ang sarili ko." Tumingin siya sa akin, parang may gustong sabihin pero hindi niya itinuloy. Ako rin ay umiwas din ng tingin. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Nag-inuman sila ng asawa ko sa sala. Rinig ko ang tawanan nila habang nasa kwarto ako. Ilang beses ko ring sinilip at nakita ko kung gaano kasaya ang asawa ko kapag kasama ang kaibigan niya. "Ang tagal na nating hindi nagkita, pare," sabi ng asawa ko. "Na-miss ko to, bro. Yung ganitong banding natin," sagot naman ni Mario. Nakinig lang ako noon sa kanila hanggang sa lumalim na ang gabi at unti-unti nang humina ang ingay hanggang sa tuluyan ng tumahimik. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig.
Nakahiga na ang asawa ko sa sofa, tulog na at halatang lasing na lasing. Napailing ako habang tinitignan siya. Inayos ko ang kanyang pagkakahiga bago ako dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Papasok na sana ako ulit sa kwarto nang may napansin ako. Napatigil ako at doon napagtanto na nasa sala pa pala si Mario. Kagagaling lang niya sa banyo, basa pa ang buhok niya at nakasuot lang siya ng boxer. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko nung makita ko siya. Napalunok ako nang hindi ko namamalayan. Hindi ko na napansin na titig na pala ako sa kanya na para bang may iniisip akong hindi maganda. Hanggang sa nagsalita siya. Baka matunaw na ako niyan, Mare. Wika nito. Nagulat ako at agad akong umiwas ng tingin dahil sa sinabi niya. Pasensya ka na. Sabi ko at medyo kinabahan ako noon. Ngumiti siya ng bahagya at dahan-dahang lumapit sa akin. Okay lang, sabi niya sa mahinang boses. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakagalaw. Para bang may humihila sa akin na manatili doon. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi ako makatulog eh. Uminom lang ako ng tubig kaya ako lumabas ng kwarto. Sagot ko. Tumayo siya at sandaling tumahimik. Tulog na pala si pare. Sabi niya sabay tingin sa asawa kong tulog na tulog sa sofa. Oo, mukhang naparami nga ang inom niyo. Sagot ko. Nagkatinginan kami at ilang segundo lang yon pero para bang ang haba. Hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman ko nung oras na yon. Parang may mali pero hindi ko rin mapigilan. Hanggang sa mas lalo pa siyang lumapit. Ikaw, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin na ikinabigla ko. Okay lang. Sabi ko kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako okay. Totoo ba yan? Tanong niya ulit sa mas mahinang boses. Hindi ako mapalagay sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Alam mo, mas maganda kung susubukan mong hawakan. Nagulat ako sa sinabi niya. Nakakagat pa siya sa labi niya na para bang tinutokso niya ako. Walang mangyayari kung hanggang titig ka lang. Alam kong sabik ka na, Mare. Kaya huwag ka nang magpigil pa. Sa oras na yon, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko at bigla ko siyang siniil ng halik. Hanggang sa naging mapusok na ang sunod naming ginawa. Para bang wala lang sa amin noon na nasa sala ang asawa ko. Wala na kaming pakialam. Basta matugunan namin ang aming mga pangangailangan. Nang matapos kami ay agad akong pumasok sa kwarto namin na parang walang nangyari. Kinabukasan, nagising ako na parang ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Kahit alam kong may ginawa akong hindi tama. Nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Habang iniisip ang pinagsaluhan namin ni Mario. Dapat sana makaramdam ako ng matinding konsensya. Pero ang totoo, Miss Hart, mas nangingibabaw ang kakaibang saya na matagal ko nang hindi nararamdaman sa pagsasama namin ng asawa ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang boses niya mula sa labas ng kwarto. Mahal, gising ka na ba? Tanong niya. Oo, sandali lang. Sagot ko at agad akong bumangon. Paglabas ko, nakita ko siyang nagkakape habang si Mario naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Pero napansin ko na paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin. Tuwing magtatagpo ang mga mata namin, napapangiti kami. Magluluto ako ng almusal. Sabi ko para umiwas sa tingin niya. Salamat, mahal. Sagot ng asawa ko at ngumiti sa akin. Doon, bahagya akong nakonsensya. Wala siyang kaalam-alam na niloko ko na pala siya kasama ang kumpare niya kagabi. Habang nagluluto ako, bigla na lang lumapit sa akin si Mario. Kailangan mo ng tulong? Tanong niya. Hindi ko siya tiningnan. Okay lang, kaya ko naman. Sagot ko, pero lumapit pa rin siya at tumabi sa akin. Tsaka siya bumulong. Ayos ka lang ba? Napahinto ako sandali tapos tumango. Oo, okay lang. Sabi ko pero mahina lang. Hindi halata eh. Sagot niya sabay ngiti. Napailing na lang ako at hindi ko na lang siya pinansin. Lumipas ang araw na parang normal lang. Pero sa isipan ko,
Alam kong may nagbago na. Hindi na tulad ng dati. Para bang hinahanap-hanap ko na ang ginawa namin ni Mario. Isang gabi, habang naghahapunan kami, biglang nagsalita ang asawa ko. Mahal, baka gabihin na naman ako bukas. May kailangan akong tapusin sa opisina. Sa halip na malungkot, parang nakaramdam pa ako ng tuwa. Ganun ba? Sagot ko sabay iwas ng tingin. Oo, OT na naman, pero okay lang. Mas malaki ang sasahurin ko. Dagdag niya. Sige, wala naman akong magagawa. Sabi ko pero sa loob ko may kakaibang excitement. Nakita ko sa peripheral vision ko ang tingin ni Mario sa akin. Hindi ko siya nilingon pero ramdam ko. Pagkatapos kumain, maagang natulog ang asawa ko dahil pagod daw siya. Ako naman, kunwari ay nanunood lang ng TV sa sala. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas si Mario mula sa kwarto niya. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi pa ako inaantok eh. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik lang kami sandali, pero ramdam ko ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Kamusta ka naman? Tanong niya ulit. Napabuntong hininga ko. Ewan ko? Sabi ko sa kanya. Bakit? Doon na ako nagsimulang magkwento. Alam mo Mario, hindi na tulad ng dati ang kaibigan mo. Dati kasi kahit pagod yan, may oras pa rin siya sa akin. Ngayon, parang trabaho na lang ang iniisip niya. Tahimik siyang nakinig. Namimiss ko na yung dating kami. Yung tipong kahit simpleng usapan lang bago matulog, masaya na ako. Pero ngayon parang wala na. Sobrang busy niya at kulang na lang. Tumira na siya sa opisina nila. Tumingin siya sa akin. Hindi niya napapansin yun? Tanong niya. Umiling ako. Sinabi ko na sa kanya. Pero lagi niyang sinasabi na ginagawa niya lahat para sa amin. Naiintindihan ko naman yun. Pero paano naman ako, hindi ba? Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Sa bait at alaga mo, hindi ka rin dapat pinababayaan. Sabi niya. Hindi ko inalis ang kamay ko. Alam mo, minsan naiisip ko. Sabi ko sabay tingin sa kanya. Kung may mali ba sa akin? Wala, Tina. Agad niyang sagot. Walang mali sa'yo. Natahimik ako sandali. Kaya nga hindi niya ako masisisi kung makahanap ako ng iba. Hindi niya naman na ibibigay ang pangangailangan ko bilang babae. Pagkasabi ko noon, parang natauhan ako sandali. Pero huli na. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong niya. Hindi ako sumagot agad. At doon, dahan-dahan siyang lumapit. Tina, mahina niyang sabi. Hindi ako umatras. Mas lalo pa akong lumapit sa kanya. At mula noon, hindi na lang isang beses nangyari yon, Miss Hart. Sa bawat gabing wala ang asawa ko, doon namin pinagsasaluhan ang init ng tukso. Minsan, habang magkatabi kami sa sala, napakwento ako sa kanya. Alam mo dati, sobrang sweet niyan sa akin. Sabi ko, talaga? Oo, kahit simpleng bagay lang napapasaya niya ako. Pero gaya nga ng sabi ko, wala na. Kulang na lang asawahin niya yung trabaho niya. Baka napapagod lang talaga. Sabi niya. Siguro. Pero hanggang kailan? Tumingin siya sa akin. Ako, hindi kita pababayaan. Kahit busy ako, hahanap at hahanap ako ng time para makasama ka. Sabi niya. At sa mga ganoong salitaan niya, doon ako unti-unting nahulog. Hindi ko napansin kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko, hinahanap-hanap ko na siya at ang naibibigay niya na matagal ko nang hindi nararanasan. Alam kong mali at alam kong hindi dapat. Pero sa bawat gabi na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman na masaya ko. At doon ko na-realize na tuluyan na akong nahulog sa kumpare ng asawa ko. Sa bawat gabi na magkasama kami ni Mario, mas lalo kong nakakalimutan kung sino ako bilang asawa. Para bang mas pinili kong damhin ang saya kahit alam kong may masasaktan sa huli.
Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Sinabi ng asawa ko na mag-uuti siya noon. Sanay na ako sa ganon, kaya hindi na ako nagtaka. Kinagabihan, doon na nangyari ang lahat. Nagkatinginan kami noon ni Mario. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. "Miss na kita." Sabi niya. "Ha? Araw-araw naman tayong magkasama." Sagot ko. "Iba pa rin pag ganito." Sabi niya sabay haplos sa pisngi ko. Hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko. Pumasok kami sa aming silid. At doon na naman kami nadala ng emosyon at ng maling desisyon. Sa mga sandaling yon, parang wala na kaming pakialam sa mundo. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng sobrang lakas. Nagulat kami at pareho kaming napalingon. Nakatayo sa pintuan ang asawa ko. Hawak ang doorknob at kitang-kita ko ang gulat at galit sa mukha niya. Hindi ako agad nakagalaw. Para akong nanigas. "Ano to?" Galit na sigaw niya. "Mahal." Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang lumapit siya at walang sabing sinuntok si Mario. Bumagsak sa sahig si Mario. "Hayop ka!" Sigaw niya sa asawa ko. "Pare, sandali. Makinig ka muna." Sabi ni Mario habang pilit na tumatayo. "Mga demonyo kayo!" Sigaw niya ng paulit-ulit. Lumapit ako para pigilan siya pero itinulak niya ako. "Huwag mo kong hawakan." Walang lakas na sabi niya sa akin. Napaatras ako at nanginginig ang buong katawan ko ng oras na yon. "Tina," sabi niya sabay tingin sa akin. Hindi ko makakalimutan yung tingin na yon. Halo ng galit, sakit at pagkadismaya. "Bakit mo ako ginago?" Tanong niya. Hindi ko sinasadya." Umiiyak kong sagot. "Hindi sinasadya? Ilang beses na tong nangyayari." Hindi ako sumagot at tahimik lang ako habang umiiyak. "Sumagot ka!" Sigaw niya. "Matagal na." Doon, mas lalo siyang nasaktan sa narinig niya. "Matagal na?" Habang ako nagtatrabaho, habang ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Niloloko mo na pala ako. Bulong niya pa. "Hindi ko ginusto to." "Pero ginawa mo." Balik niya. Natahimik ako at wala na akong nasabi noon para maipagtanggol pa ang sarili ko. "Tina, mahal kita." Sabi niya habang patuloy na umiiyak. "Tapos ganito ang ibabalik mo?" Sorry. Paulit-ulit kong sabi. Galit na galit siya noon at ilang saglit lang ang lumipas ay bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Nahihirapan akong Mahal. Lumapit ako sa kanya. Napaupo siya sa sahig habang hawak ang dibdib niya at hirap na huminga. "Hindi ako makahinga, Tina." Sabi niya. "Mario, tulungan mo ko." Sigaw ko. Agad lumapit si Mario kahit duguan ang labi niya. "Pare, anong nangyayari sa'yo?" "Teka, dadalhin ka namin sa ospital. Lumaban ka." Sabi niya. Pinagtulungan namin siyang buhatin at dali-dali namin siyang isinakay sa sasakyan. At habang nasa biyahe, hawak ko ang kamay ng asawa ko. "Mahal, wag kang bibitaw, please." Umiiyak kong sabi. Tumingin siya sa akin. "Bakit mo ko niloko?" Yun ang huling sinabi niya habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Parang may sumaksak sa puso ko noon. Hindi ko alam ang isasagot. Pagdating namin sa ospital, agad siyang isinugod sa ER. Naiwan kami ni Mario sa labas. Parehong tahimik at puno ng takot. Ilang minuto ang lumipas na parang oras hanggang sa lumabas ang doktor. "Pasensya na po. Wala na ang pasyente." Sabi niya. Parang tumigil ang mundo ko noon. Doon ako napaluhod at sumigaw. Umiyak ng umiyak. Kasalanan ko to. Paulit-ulit kong sabi. Pagkatapos noon, lumipas ang mga araw na parang wala na akong maramdaman. Burol, libing. Lahat ginawa ko na parang wala ako sa sarili ko. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin na dahil sa ginawa ko,
nawala ang asawa ko. Isang gabi, kinausap ako ni Mario. Tina, sabi niya, pwede pa nating ayusin to. Napailing ako. Ano pang aayusin? Sagot ko, tayo. Walang tayo, Mario. Putol ko. Nagulat siya sa sinabi ko. Pero mahal mo ko, hindi ba? Tanong niya. Tumulo ang mga luha ko. Hindi sapat yun. May namatay dahil sa atin, Mario. At hindi kaya ng konsensya ko na magsasama tayo. Natahimik siya. Hindi ko kayang mabuhay na kasama ka habang dala ko tong kasalanan na to. Dagdag ko pa. Umalis ka na. At sana, huwag na kitang makita ulit. Hindi na siya sumagot at umalis. Ako naman ay naiwan sa bahay na nakukonsensya at nagsisisi. Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng gusto natin ay dapat sinusunod. Minsan, kahit gaano ka kasaya sa isang bagay, kung mali naman, may kapalit talaga. At kadalasan, mas mabigat pa sa inaasahan mo. Kaya pinili kong magsimula ulit. Iniwan ko ang lahat ng nagpapaalala sa akin sa pagkakamaling nagawa ko. Dinala ko lang ang mga aral na natutunan ko at araw-araw, Miss Hart, humihingi ako ng tawad sa Diyos at pinipilit kong patawarin ang sarili ko. Hindi madali pero kailangan dahil iyon na lang ang paraan para mabuhay ako. Bitbit ang sakit at ang katotohanan na minsan ang isang maling desisyon kayang sirain ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po, Miss Hart, sa opportunity na maibahagi itong aking karanasan dito sa inyong channel. Nagbabahagi, Tina.